Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 25, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Coral Street, Barangay 806 sa Santa Ana, Manila. At dadalhin po natin sa may Metro Oil, sa may Tig Bar, Pinaglabanan Street, Little Baguio, San Juan City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Alamin yung pangyayari, kilalanin yung victim. So, nagatlan namin sa doon sa iyan.
sa barangay niya. Problema siya sa kapitbahay niya kasi lagi siya nakikita na pag may naliligo o nakita gusto niya pagka-interesan ay inuusuhan niya. Tama ho, sir. Yun ang suspect, itong si Unyok at yung tatay ng biktima. Magkumpare? Opo, Inaanak ganun naman talaga sa probinsya sa mga barangay. Eh halos magkakaibigan ang mga yung kakilala. Halos lumakihan na sabay-sabay sa isang lugar. Kaya kilala mo ang mga yan. Magkakakilala sila. Okay. At after ho nun, sir, i-move natin na kaunti itong kaso. Nasa loob na ho ng kulungan itong suspect, meron kong nangyari. Tama ko ba? Tama po. At ngayon po, itong suspect ay wala na, patay na. Tama po yun. Ano po yung basically, sir, if you may, kung po pwede, ano po yung nangyari dun sa suspect? Yung suspect ay siguro nakababalitaan niya yung bata na ilibing na nung malapit na ilibing yung bata. At before ilibing niya yung bata, yung makamatay yung suspect. So, tinaon niya na yung mga kasamahan niya ay busy sa kakain na sila eh. Kakain na sila. So, hindi siya nakisabay na kumain. So, may kasama siya sa loob ng bulungan. So, nung tatawagin na siya ng mga kasama niya, kaya yun na ang nakita nila. Nagmakamatay siya sa loob ng siyan. Medyo paalala ko sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood, medyo sensitibo itong ating pinag-uusapan ngayon. Pero sa ganitong instance, PEMS, may tuturing ko ba nating sarado na yung kaso? So, yung kaso po ay sarado na sa pagkamatay nung suspect. Case closed na, Opo. Okay, siguro po, sir, dahil, sobrang bata nitong biktima, siguro hihingi ho kami, ang programa ng tip sa inyo, sa PNP, kung, lalo na sa mga magulang natin, ano ba yung dapat gawin ng mga magulang? Dahil, nakausap ko rin yung nanay nito ni Princess May, parang natutulog kasi sila that time, kasi nga, parang, kakalibing lang dun sa lolo ni Princess May. So pagod sila, kaya hindi niya namalaya na naglaro sa labas at eventually isinama nga nito ni Onyok. Ano ang paalala ng PNP sa mga magulang regarding sa mga ganitong insidente, PEMS? Alam mo, sa panahon ngayon wala kang hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung mga ganang bagay sa ibang tao. So, huwag basta magtitiwala. Kaya ang gala ng pagtitiwala. Kahit ba sabihin mong kaibigan mo yan, tumparin mo yan, o ano. At alam naman natin sa ating community ngayon ay mayroon tayong ilalabanan na droga. Hindi naman natin nakakaalam. Hindi natin alam kung tumitikim ba o hindi yung isang tao. So, hindi dapat tayo magtitiwala. Yun po yung suspect natin ay tulong sa pag-inom ng alak. So, marahil yun ang natutulog sa kanya. Humingi ng tapang ng loob sa alak. Kaya niya nagawa yung isang bagay niya. So PEMS, Sa panahon ngayon, wala tayong dapat, hindi tayo dapat lubos na nagtitiwala sa sino man. PEMS,
lamang po. May pamilya siya pero iniwanan siya ng kanyang asawa. So, magulang lang niya sa bahay ang kanyang magkapatid ang nakakasama. Oo, ang laging libangan ay yung pag-inom. Ay, kaya doon, kung saan may inuman, nakikita siya doon. Yun, malimit siyang, malimit siyang, tawag niyan, malimit siyang i-complain ng kanyang mga kapitbahay dahil dun sa kanyang ugali na nabubuso. So, may mali na pagkatao ng suspect. At thank you, Peps, sa inyong oras ngayong gabi. At siguro itong kaso ito ay tama ko kayo. Sana'y magsilbing aral sa lahat ng mga magulang na may mga maliliit na anak. Lalo na kung babae ang inyong anak, huwag mong basta magtiwala, no, Peps? Kahit na gaano nyo nakatagal kakilala yan, kahit nakasama nyo lagi yan at sasabihin nyo part ng circle of your friends, huwag basta-basta ipagkatiwala ang mga anak. At syempre, laging i-monitor. Maraming paraan para i-monitor, di ba, Peps, ang ating mga anak. Well, nagnatot na tayo ng oras, Peps. Maraming salamat sa inyong oras dito. At congratulations po sa inyong binabati ko na po kayo, Teniente. Sana po ay pamalarin sa next na ang isa sa pinakamagaling na investigador ng Pangasinan ng pulis. Oo, akalain mo yun tandem, ay totoo, dito nag-a-apply yung tagline ng SOCO. Talagang hindi nagsisinungaling ang ebidensya, kaya nahuli ko agad ng tropa ni Pems Eduardo Santiago, mga suspect, at napahamin niya pa at dinala pa siya sa Parasin. Saludo sa inyo, Pems, at magandang gabi po. Nagkakataba po ng loob ang iyong sinabi na trabaho lang po yun at tayo po ay malugod na paglilingkod. At marami ding salamat sa inyo sa tumbok. At sana, Pems, pag umuulan ho dyan sa Pangasinan, lalabas ho kayo, Pems, para pag po kayo naulanan, dumami pa po ang tulad ninyo. Maraming mong salamat, Police Executive Master Sergeant Eduardo Santiago, ang Chief Investigator po ng Bayambang Municipal Police Station. Salut po, saludo talagang 30 minutes na huli itong suspect na ito, tatay mo. Bilis din yung circumstances din ang parang nagpunti Lahat nanatahin niya Diba, in-observe niya yung victim, siya mismo nag-decide na ito, hindi ito kaso ng aksidente, puntahan na natin yung nag-review umami yung suspect. Blood trace talaga. Blood trace, nakita yung kombinasyon ng testimonial evidence and physical evidence, lahat, nag-match. Yan po ang, kumbaga, yan yung kagandahan na may proseso, scientific investigation. At yan po ang tinuturo sa atin ng ating natin tauhan din ng forensic correct natin sa Center kay Director Pierre Paul Carpio. Maraming salamat kay Colonel Carpio, ng PNP Forensic Group. At dahil mabilis pong masolve yung kaso, ay mabilis din ang tumakbong oras ngayong Sabado na po, tandem. Sa Lunes po, July 27 ang SONA po ng Presidente. Abangan nyo natin, manood tayo manonood tayo para alam natin, updated natin kung ano yung i-report sa atin ni President Ferdinand Marcos Jr. Dati nababatiin ka bago tayo magpaalam? Alright, ganun na lang yung pops nila sa Australia. Yung sa Australia. Yung Lulu at ang kanyang husband na si George. Ayun. Abangan natin tayo lagi kami interesado sa ano na nangyayari sa Pilipinas. At syempre, babati rin ako, kay Yvette Rosales na advance happy birthday sa kapatid ng aking beautiful ever beautiful partner. At yung aking wife, si Colonel James Brillantes. Ayun, parang birthday niya. happy birthday sa itong mga nag-birthday sa aking baby na may sakit ngayon, pagaling baby Nia, sa aking baby Bond. Maraming salamat mga pamilya hanggang sa susunod na Sabado. Mabilis ang bilis ng panahon. Pati yung pagkakaroon ng krimen, ang bilis din. Correct. Kami ang inyong nakasama sa programang Soko sa DZMM. Ako po ang lingkod, Jesse Cruzat. Ako naman, siga sa Belga. Sama-sama tayo sa susunod na Sabado dito sa Soko sa DZMM.
Balita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:35. Magulang ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pagtunawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa pusong isipan gamit ang Upuan na. at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging Baka gabay gulat sa eh. espiritual, mental at emosyonal na dalahin. Ihiga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM. Ito, creator is not part of creation. Yeah. Otherwise, kailangan niya ng creator. Hindi na siya Diyos. So, mga kapatid at mga kapilars, hindi siya katulad ng creation. Yan, tama po yan, Pastor Alvin El Muno. Kung ating ang basahin itong isang talata dito na nasa Isaiah 42, verse 5. Isaiah 42 verse 5. Sabi dito, ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga iyon. Siyang naglatag ng lupa at siyang nagmula rito. Siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao ito at ng espiritu sa kanila na nagsisilakan dito. So dito makikita natin na umira lahat dahil sa Diyos na Yeah. creator. So lahat ng creation nakadepende sa Kanya. Totoo. Hindi yung God ay Siya yung nagdepende sa mundo. so creation depends on God. God does not depend on creation. Ayan. Kaya nga dito nagkakamali yung maraming mga modern thinker, spirituality na mga tao ngayon. Kasi ang kanilang sinasabi nga, God is everything. Sinasabi rin nila na God is the universe. Pero kung titignan natin, napakalaki ng logical consequence nito. Kasi gaya ng pinanggit sa atin ni Pastor Morgan, ay pag siya ay part ng creation, kinakailangan din niya ng creator. Pag Ito- kailangan sa creator, hindi na siya Diyos. Correct. Kaya nga. So God is not the world. Tandaan natin yan mga mga kapilars. Ingat po ma'am. Salamat po. God bless po. Double check ang gamit po. Okay, thank you. Kaya nga, so God is the Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam the Filipino channel. Amin po. Paalam po. Maraming mga tao nag-iisip ngayon, lalo-lalo na pagka nakakabaranas ng problema, pagsubok, parang sasabihin na parang walang Diyos, parang ang layo ng Diyos, na tulog ba ang Diyos? Sa kanta na yun. At saka may view nga dyan, Pastor Alvin, ito yung natawag na diesel. Now, there is a God who created